Oh, sabi ng mga taong DDS, wala daw solusyon si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtaas ng petrolyo. Mga kababayan, yung pagtaas ng petrolyo po, hindi lamang sa Pilipinas nangyayari. Bali sa buong mundo po, yung mga kumukuha po ng langis sa Middle East. Dahil alam niyo naman po, yung nangyayaring tension dyan, Iran versus Israel and US, tas may mga kalapit na mga bansa po na nadamay na rin. Naalala nyo nung sinabi sa balita na nabanggit po ng spokesperson ng Iran na any nadadaan po doon na mga oil, no, yung mga petrolyo, yun po yung mga tatargetin nila. Pero ano nga ba ang ginawang hakbang or ano nga ba ang ginawang solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa ginawang solusyon ni Rodrigo Duterte? Kung matatandaan nyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, grabe rin po yung presyo ng petrolyo. Pero, ano ba ang naging solusyon niya? Ito, pakinggan nyo ha. Now you can crucify me if you want. Behead me if you want in public. I cannot do anything about it. Narinig nyo, wala siyang solusyon. Kumbaga, halos lahat naman ng problema noong panahon niya, hindi niya nasolusyonan. Yung mga pinangako niya, natatapusin niya, hindi niya nagawa. Ano ba ang solusyon ngayon na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos aside po dun sa mga efforts no ng DOE at syempre ng administrasyon? Ito po yung naipasa na sa Kongreso, no? Sinertify as urgent yung emergency power na ibibigay kay Pangulong Bongbong Marcos para po matanggal or mabawasan yung excise tax nito pong produkto ng petrolyo. So ito yung solusyon na ginawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong mga didilis, itong mga syunga-syungang ito, pinagpipilitan nila na hindi kumikilos si Pangulong Bongbong Marcos. To think na nung panahon ng tatay nila wala tayong oil crisis ha. Yung mga wala pa tayong oil crisis nun. 'Di ba? Ang sabi lang tataas yung petrolyo dahil wala masyadong bumabiyahe. Pero magtataka ka, tumataas po yung petrolyo. Biruin mo kung ibabase mo yan sa supply and demand. Siyempre pagka katulad yan, yung gera na nangyari ngayon dito sa Middle East, siyempre yung demand ng petrolyo tumataas. Kaya siyempre nagmamahal. Pero kung yung demand kung hindi naman sa kumbaga demand no or walang katulad yan, naka-lockdown nga that time. So walang bumabiyahe masyado. So hindi kinakailangan tumaas. Kaya makikita mo yung difference ng dalawang leader, yung leader na may solusyon, pinagpaplanuhan kesa doon sa puro salita lang, wala namang konkretong direksyon. Hindi naman nila pwedeng sabihin na bakit hindi pinaghandaan ni Pangulong Bongbong Marcos ay ng administrasyon niya itong tension nga na nangyayari sa Middle East. Bakit? Sino bang manghuhula or sino bang may bolang kristal dyan na makakapagsabi na within 2 to 3 months at 2 to 3 years may mangyayaring gantong gera sa Middle East? Wala naman. Yung sinasabi ni BP Sara, matagal niya na daw na naririnig. Pero bakit noong time na year 2022, syempre magkasama sila ni BBM na nag-campaign, magkasama sila na nanalo, unity pa sila noon. Pero bakit noong 2022, as early as that, hindi niya po binanggit yan kay Pangulong Bongbong Marcos? So dito makikita natin kung sino yung nagtatrabaho dito sa mga leader na to at yung puro salita lamang at walang ginagawa. Diba? If you're really concerned sa mga Pilipino, sa mga kababayan mo, sa bansa mo, na alam naman natin maaapektuhan talaga tayo dahil hindi lang naman tayo buong mundo yan maraming bansa po ang apektado. Pero bakit as early as 2022 hindi mo binanggit na may alam ka palang ganyan? Ano kasi Madam Auring, alam mo na may mangyayaring ganyan? Pero the fact nga na nasabi mo na alam mo na as early as 2022 na may ganyang mangyayari, bakit hindi mo pinaalam? Diba? Naging parte ka pa ng gabinete. Pero wala kang ginawa. So dito makikita mo na wala talagang pakialam si Sara Duterte sa mga Pilipino at sa bansa natin. Dahil kung may pakialam yan, kung alam niya na pala na may gantong mangyayari, dapat nabanggit niya yan noon pa. Diba?